Hi everyone, I'm Liana and welcome to my channel. In today's video, I will share with you how I fill out these 4 books of accounts for my small business. If you're interested, please keep on watching. Okay, so finally, I am sitting down and doing this video because a lot of you guys are asking kung paano ko nga ba talaga ginagawa yung books of accounts ko. Pina-finalize ko din muna yung mga bagay-bagay kasi ayoko naman ituro sa inyo yung mali naman. So, inaral-aral ko pa din kasi actually, hindi naman ako professional. I'm just a small business owner na may konting background sa accountancy kasi yun yung previous course ko bago ako mag-shift to communication. Ang video natin today ay merong 2 parts. Yung first part is for business owner na hindi BIR registered. So, hindi nila kailangan mag-file ng tax. Kailangan lang nila ng list kung magkano ba yung income niya this month, expenses, and so on and so forth. The next part is for business owners na BIR registered. So, kailangan natin yung 4 books of accounts. Itong template na to, very important to sa akin. Kaya ginawa ko siya kasi gusto ko nga makita in first glance lang kung magkano na ba yung kinikita ng business ko. Para alam ko din kung masyado na bang malaki yung expenses ko. So, kailangan kong bawasan yon and mag-focus more on sa income para magkaroon ako ng profit talaga and not loss. Tawag ko sa template na to ay Made with Liana Daily Transaction. So, pwede nyo palitan yung name. So, basically, ginagawa ko siya every day. Nag-a-alarm ako 9 p.m. Meron akong 8 columns. Date, account, so ibig sabihin kung ano siya, income ba siya, expense ba siya, withdrawal ba siya. Details, kung saan siya nanggaling. Kung income siya, saan siya nanggaling? Sa Shopee ba? Sa TikTok ba? Ganon. Then yung sign, peso sign, net amount, kung magkano yung pinaka-amount niya. Other fees, dyan ko nilalagay kung meron bang discount. May additional fee ba? Like, ka-cash out ka, di ba? May mga additional fee yun. So, dito ko yun nilagay. So, meron akong total amount. And then, mode of payment. Para alam ko kung saan ko siya i-backtrack na update. Kung sa GCash ba siya, kung sa Hello Money ba siya. And then, description. Para lang alam ko, saan ba ito nanggaling tong pera na to? So, that's it. And, automatic na tong gagalaw dito. Meron ako nilagay na formula. Equal sum if. So, lahat ng nasa C7, yan. Basta ang pangalan niya ay expenses, automatic siyang maa-add. So, ito yung amount niya. So, ayan. Automatic na yan. Try nating baguhin, di ba? 11,701 siya. So, for example, itong expense na material sa November 2, palitan natin kunyari, gawin natin siyang 100. So, ulit, 11,701. Gawin natin 100. Tara, nagbago siya. Okay? So, ganun. Back lang natin. Okay. So, sa income naman, same din. C7, lahat ng nasa C7 to C1021. Basta income ang name niya, ma-add lahat ng total amount. So, yan. 15,834. So, syempre, para ma-compute natin yung profit or loss, yung minus lang natin yung income to expenses. So, ang formula lang ay L10, which is itong income, minus expenses, yung V10. Okay? So, ganun lang siya. So, investment, ganun lang din yan kung investment yung nasa account. Kaya very important na tama yung lalagay nating account para hindi mahirapan yung template natin na i-add yung mga account na yon. So, ganyan lang. Hindi ka magko-compute everyday na magkano na bang kinita ko, ganyan. Add ka, tapos parang in a month, ang hirap niyang i-backtrack, tapos prone to error pa siya. So, in this case, meron na tayong template. So, if you want this one, ilalagay ko sa description yung link nito. Proceed tayo sa part 2. Gagawin naman natin tong books of accounts natin. Meron tayong 4. Unang-una dyan ay general journal. Next ay general ledger. And then, meron tayong 2 columnar. Cash receipt journal and cash disbursement journal. In simple definition, journaling means writing down every money move your business makes. It's like a diary for your business. Ganito yung itsura niya. By the way, ito yung dapat yung books natin ay registered. So, i-register nyo lang sa online yung books nyo. Tapos magkakaroon kayo ng ganito, ipiprint nyo, meron siyang QR code. General ledger naman natin ay para tong letter T. Minsan ang tawag sa kanya ay T accounts. Kasi, ayan o, T. Parang T. Kasi ito yung debit, ito yung credit. Okay? So, later, i-discuss ko sa inyo. Ano ba yung debit, ano ba yung credit? Cash receipt natin, parehas lang to. Yung cash receipt at saka cash disbursement, parehas sila ng itsura. So, ayan, meron siyang, kaya siya
10 column kasi meron siyang 10 columns. So, iba-ibang pwedeng mong ilagay dyan. Mamaya di-discuss natin. Okay, so proceed tayo sa general journal muna. So, general journal is ito yung pinaka-first nating susulatan ng mga transactions natin. Yung transactions natin, meron laging dalawang side, yung debit at saka yung credit. Ano ba yung debit at ano ba yung credit? Debit is kung ano yung pumasok sa business mo. Yung credit naman is kung saan nanggaling yung money or kung bakit ka nakatanggap ng money. So, yun lang yung tatandaan natin. Meron tayong different, di ba? May pinakita ko kanina sa first part natin na may mga accounts tayo. Yung income, expenses, and yung mga salaries expenses, madami expenses, di ba? Salaries expenses, utilities, mga ganyan. So, madami tayong accounts. So, paano natin malalaman kung credit siya or debit siya? In bookkeeping, meron tayong tinatawag na basic elements. Yun yung asset, liabilities, and capital. For sure, yung iba sa inyo ay familiar na sa tatlong terms na yun. So, in that three terms, meron silang formula. Asset equals liabilities plus capital. So, kapag pinag-add yung liabilities at saka capital, dapat ang sum nila ay equal sa assets. So, dapat balance lagi yung dalawang side na yun. So, assets is more on yung mga pagmamayari natin, like cash, yung mga materials natin, itong lamesa, asset to, itong tablet ko, asset to, ganyan. So, meron akong glue stick, asset ko to, ganon. Tapos, yung liabilities naman, yung accounts payable, mga utang natin sa ibang tao or like sa bank, ganyan. Capital naman is yung pinaka-worth ng business natin. So, for example, nag-invest ako ng 10,000 pesos sa business ko. Kunyari, bago ako mag-invest, 20,000 na siya. So, nag-add ako, edi 30,000 na yung business ko. Okay? So, magta-try tayong magsagot dito sa general journal natin. Sa first na column natin, ang nakalagay ay date. Then, second column, yung pinakamalaking side ay particulars. And then, yung maliit dyan ay folio. So, folio is reference number lang yan na kung paano, saan natin makikita itong account na to. Mamaya, mas maintindihan nyo pa kung para saan yung folio. So, number 1 ay debit, number 2 ay credit. So, yung number dyan sa gilid ay, guard mo lang yan para hindi ka malito mag ganon-ganon. So, makikita mo both side, pare sila ng number. Gagamitin pa din natin yung sa November na transactions ko. November 1, merong bumili sa akin, si Andy, bouquet gift box amount 230. So, wala siyang any other fees, wala siyang discount. So, 230. As I've said, both side lagi, debit and credit. Ano yung debit doon? Naka-receive tayo ng cash from Andy worth 230. So, cash, 230. So, doon natin nilalagay sa side na debit. And then, ano yung credit side niya? Sales revenue. Bakit ba tayo naka-receive ng 230? Kasi nakabenta tayo. Nagkaroon tayo ng income. Another term pala ng income ay revenue. Dapat same amount yung debit natin at saka credit natin para balance sila. And then, maglalagay tayo ng description sa baba. Short lang, para lang alam natin ano ba itong transaction na to. Andy bought a bouquet gift box. So, before we proceed, meron akong tuturo sa inyong acronym para mas madalian kayo kung paano ba natin malalaman kung debit or credit side yung isang account. So, dealer, D-E-A-L-E-R. D-E-A ay debit. L-E-R ay credit. D stands for drawings. So, other term for drawing is ay withdrawal. E ay stands for expenses. We have different expenses. Merong materials expenses, salaries expenses, utilities expenses. So, lahat ng mga gastos na sa business mo ay debit side. A, assets. Lahat ng mga pagmamayari mo, pinaka-normal account niya ay debit. Example nun ay cash, accounts receivable. Accounts receivable is parang cash din, pero not on hand. So, ibig sabihin, nasa isang client pa. So, ano naman yung LER? L stands for liabilities. Ito naman yung mga utang natin. So, ang account for that ay accounts payable. So, kanina, di ba, accounts receivable. Ito naman, accounts payable. Kasi tayo naman yung may dapat bayadan. So, credit naman yon. Another E, it stands for ingin ng mga bata. E stands for equity. Other term for equity ay capital. R stands for revenue. Okay, try natin naman expenses. Materials expense. November 2, bumili ako ng Manila paper, 10 pieces. Worth 5 pesos isa, so 50 pesos. Journal natin. Ano yung debit natin? So, debit, credit, lagi yung equal. Kung may nangyari sa debit, may mangyayari sa credit. So, debit. Ano yung nakuha natin? Nagkaroon tayo ng materials. So, materials expense,
Anong amount? 50. So, ilalagay natin siya sa debit side. Bakit tayo nagkaroon ng materials? Kasi nagbayad tayo ng cash. So, di ba kanina yung cash natin ay debit side? Kasi tayo yung naka-receive ng cash. Pero in this case, tayo yung nagbayad. So, ibig sabihin, may lobas na cash natin. Kaya nasa credit na siya. So, ibig sabihin, kada nagbabago, nagiging credit yung normally na debit. Kaya tayo may dealer. Kasi yun yung pinaka side lagi ng mga accounts na yon. Yung DEA, debit, LER, credit. Proceed tayo sa drawings naman. Try natin. Ito, 11/4, November 4, nag-withdraw ako sa business ko ng 1,174.47 drawings. So, Liana's drawing, debit, 1,174.47. Ano yung credit natin? Ano yung nangyari after natin mag-draw? Nabawasan yung cash ng business natin, 1,174.74. Tapos, maglagay lang tayo ng short description, withdraw money for personal use. Itong description, wala naman siyang formula or guide kung paano mo siya gagawin. Basta ikaw lang bahala. Kung unang tingin mo, maagagets mo agad, yan yung nangyari. Okay, so tapos na tayo sa journal entry. I hope na na-understand nyo na siya. I hope na malinaw siya sa inyo. Proceed na tayo sa second book natin na General Ledger. So ano naman yung General Ledger? So meron siyang ganitong format. Para siyang letter T. Kaya minsan tawag sa kanya IT accounts. So ang first step natin ay ililist natin lahat ng accounts na ginamit natin within the month. And then lalagyan natin sila ng number. For example, cash in hand, account number 1. Sales revenue, account number 2. Up to you kung ano yung arrangement, kung ano yung pagkakasunod-sunod. Pero in my case, sinusundan ko yung nasa journal entries ko, kung ano yung pagkakasunod-sunod dun. Yun na yung nilalagay ko dito. Pwede nyong gawin na per page, like kunyari lahat ng cash, nandito, one page lang kung malaki yung business nyo talaga. So, second page, sales revenue, ganyan. Pero if small business, pwede naman ng tuloy-tuloy siya para din makasave tayo ng space. Date, particulars pa din, folio, money column, dito yung debit, and then ito date ulit, particulars, folio, and then money column, credit, debit, credit. Okay, so ano ba yung ledger, diba? First, journal is first entries ng mga transactions natin. Ledger naman is kung ano yung amount per account. For example, magkano yung cash? Magkano lahat ng accounts payable natin for the whole month? Magkano lahat ng materials expenses natin for the whole month? Total siya ng per account. Ganun yung ledger. So, itry natin. Gawin natin yung November 1. Andy bought a bouquet gift box. Gawin natin yung first entry. Cash, account number 1, date, November 1, and then dito sa particulars, ang ilalagay na lang natin is yung description. So, Andy bought a bouquet gift box. And then, folio, later natin i-discuss. And then, yung money column, debit, 230 pesos. Ito yung folio. Dito natin ilagay kung anong page yung entry na to. Makikita niyo dito sa taas ng paper nyo. Merong page number. Page 1. Kunyari ito yung accounts na yun, di ba? Andy bought a bouquet gift box. Dito yun. So, page 1 siya. Ang tawag dito ay journal entry, di ba? Kasi journal to. So, JE1. So, ilalagay natin sa ledger natin, sa folio, JE1. Para alam natin, saan ba ito nakuha itong 230 na to? Hindi ko alam, hindi ko maalala. Kasi yung tagal na kunyari. Nandito yan sa JE1 kasi yun yung nakalagay sa folio mo. So, makikita mo agad. Once malagay mo na yung account na yon dito sa ledger, ang next mong step, ilalagay mo sa journal entry mo yung details naman ng ledger para alam mo na na-post mo na siya dito. Nalagay mo na, transfer mo na sa ledger mo para silang magka-connect. So, ang lalagay naman natin ay GL1 kasi General Ledger Account 1. Okay, let's do yung other entries ng mabilisan. Sales revenue, new account. So, account number 2, Andy bought a bouquet gift box. Credit side na to, 230 pesos. Next, materials expense, new account. Account number 3, 50 pesos, debit side. Purchase 10 pieces Manila paper. Okay, next, cash. Balik tayo sa account number 1, but this time, credit side na siya. So, doon natin ilalagay yung 50 pesos sa credit. Purchase 10 pieces Manila paper. Tapos ang mangyari dyan, kunyari tapos na kayo, di ba, per month. Nagay nyo na lahat ng cash, buong month, iba-ibang date yan, di ba? Pwede nyo i-total para makita nyo na kabuuan ng cash this month
For example, 10,000. Kung ikaw yung type ng business na hindi mo talaga binabawasan yung pera sa business mo, makikita mo yung amount as mabibilang mo sa kung magkano ba talaga yung nasa kamay mo at kung match ba siya at kung may nawawala ba para magawa mo ng action kung may nawawala. Proceed tayo dito sa dalawa nating columnar, yung cash receipt at yung cash disbursement. Cash receipt is kung ano yung na-receive nating cash. Meron tayong 10 column dito, pero hindi naman natin kailangan magamit yun lahat. Date, particulars, or description, folio pa din, debit, debit, debit. Depende to sa business nyo ha. So sa akin, cash, meron din akong discount, accounts receivable, tapos ang credit ko is kung saan naman nanggaling yung sales na yon. Facebook sales, Shopee sales, TikTok sales, and Bazaar sale. And then, gawin na natin si November 1. November 1, Andy Bouquet Gift Box. Folio, journal entry, page number 1. So, cash, 230, walang discount, 0, kasi binayadan niya ng buo. Personal Facebook siya bumili. So, Facebook, 230 credit. Tapos, paano naman kapag tayo naman yung nagbayad? So, dito natin yung lalagay na sa cash disbursement. Same lang siya ng format. Up to you pa din kung ano yung ilalagay mo sa debit side, ano yung ilalagay mo sa credit side. Pero in this case, mauuna natin ilalagay yung credit. Kasi kapag cash disbursement, 'di ba? Ibig sabihin palabas yung cash, credit siya, 'di ba? So, number 1, credit, cash, description, yung date, folio. Kung nagbabayad kayo ng on credit, accounts payable, pwede nyo dyan ilagay. So, magiging dalawa yung account ko. Pero in my case, fino-full ko para wala na akong stress. So, wala akong accounts payable. Debit side, ano yung binayadan nyo? Raw materials, sa akin. Marketing ads, kasi nagpo-promote ako. Facebook ads. Marami pang iba, pero hindi ko na muna siya nilagay. Para lang dito sa ating example. November 2, 10 pieces Manila paper, top text store. Folio, JE, journal entry, page 1. Amount ng cash, 50 pesos. Debit, para saan yun? Raw materials, 50. So, credit, debit, always equal. Ilalagay lang natin lahat ng mga nagagastos natin sa business natin, lahat ng palabas na cash. Yung cash receipt naman, lahat ng papasok na cash sa ating business. So, that's it. We're done with 4 books. So, hindi ko na pinakita lahat ng transactions kasi ang dami nito. Maubos yung ano natin, baka 1 hour tayo dito. To guide you sa mga transactions nyo. Kung may mga transactions kayo na hindi ko napakita kung paano siya ilagay, isulat sa journal entry, sa ledger, sa cash receipt, cash disbursement, may mga i-share ko sa inyong links. First link natin, this video is about posting journal entries to ledgers. Panoodin nyo yung video na yun, Tagalog yun, kaya very clear, grabe. I'm so thankful na nahanap ko yung video na yun sa Facebook. Tapos, another link natin ay website, Books of Accounts, BIR, Guide to Registration, Filling Up, and Record Keeping. Pinakita naman na lahat ng books. Okay, that is all for today's video. I hope that you have learned something and sana naintindihan nyo talaga lahat per books. Kasi ang aim ko sa video na to ay ma-discuss lahat ng 4 books. So, if unclear yung mga specific discussion, like kunyari gusto nyong mag-focus tayo ng in-depth journal entries, pwede naman yun. So, i-comment nyo lang sa baba para magawan ko siya ng content. But if clear naman siya, then goods. Bye! I'll see you on my next video.